May tanong sa akin, mahuhuli pa ba yung mga tao na yan, Boss Ray? Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago ho natin yung sagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Napakaganda po nitong katanungan na to, no? Kailan nga ba talaga? Or meron pa ba talagang pagkakataon na mahuhuli ang mga yan? Kasi alam naman ho natin na mahabang panahon na ho silang taghari-harian diyan sa mga kawalangyaan na yan. Marami na ho na nagkaroon ng anxiety, ng depression, at hindi lang ho yan. Marami na rin ho ang nagbuwis ng buhay. Dito po sa ating video, yan po ang ating tatalakayin. Pero bago ho yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado, ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa ating mga kaibigang mga abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinti ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Napakaganda po nitong ating sasaguting katanungan ngayon kasi alam natin yan lahat na marami ang nabiktima nung ganitong klase ng pamamaraan ng papapautang, tsaka ng paniningil, yung walang yaan, Yes, meron hong mga nahuhuli, pero yung mga ahente tsaka managers lang naman po yan. Nasaan yung mga may-ari? Di po ba? Siguro dapat pagtuunan din ng pansin yun. Well, kalimitan naman po kasi ganyan di po ba? Makikita natin. Even sa drugs po, di ba? Matagal na yan, nilalabanan po ng ating gobyerno yung sa drugs. Pero ang nahuhuli, yung mga small time. Yung mga malalaki talaga, hindi naman nahuhuli, di po ba? Siguro, ganun na nga rin din talaga ang nangyayari. Kasi, dahil nga sila may pera, ginagamit nila yung pera nila para sila ay makapagtago. Pero, ito lamang pong sasabihin ko sa inyo. Hindi ho kasi yan uusad or wala ho kasing mangyayaring investigasyon or walang taong mahuhuli, kung hindi natin i-complain. Kailangan tayo sa sarili natin gagawa rin tayo ng aksyon. Kasi kalimitan ho dun sa mga nabibiktima po, mga abusadong online lending apps, umaasa sa ibang tao, kagaya po kila Madam Gikay, kila Kajani, yung mga nagko-complain, doon nila inaasa. Wag ho sanang ganun. Kasi hanggat marami ho ang nagko-complain, talagang lalong aaksyonan yan. Kagaya niyan, napapansin na po, di po ba? Kagaya nga ho nung sinabi ko sa inyo, nung mga nakaraang video, si Congressman Zubiri po, si Madam Congressman, talagang iniimbestigahan na at meron silang kumbaga proposal or gagawa nila ng aksyon na amyendahan po yung batas natin na kumbaga yung nakakasakop dyan sa pautang na yan. Okay? So, kasi dun po sa batas natin ngayon, hindi ho kasama yung mga online. Kasi syempre iba na ho ang technology natin ngayon. Nakita nyo, pati pagpapautang online na. Di po ba? So, ngayon, kailangan talagang amyendahan. Hindi ho po pwede na na kagaya ho nung, although ginawan po ng aksyon ng SEC naggumawa sila ng secondary license. Yun nga po kailangan parte sila nung recorded online lending platform. But still, 'di ba? Hindi naman lahat tumalima Actually, marami dun sa mga recorded online lending platforms ang hindi pa rin sumusunod talaga sa batas. Lalo na dun sa inilabas po ng BSP na ceiling on interest rate. Napakarami po doon ang hindi sumusunod. Yung pagkaltas lang ng pagkalaki-laking processing fee o kung ano-anong fee, di ba? Hindi na ho tama yun. Labag na yun doon sa sa ceiling on interest rate. Kung yung utang ho is 10,000 pababa, biruin nyo. Ang sasabihin na approve 2,000. Pero ang di-disburse 1,000, 50%, kalokohang malaki yun. Yang ayon po sa ceiling on interest rate, 15% po ang maximum na interest na pwedeng singilin at out of that 6% yung nominal at yung 9% po doon sa other fees. So meaning ang maximum is 9%. Saan nanggaling yung 50%? Di po ba? Kung tutuusin, bayad na kayo
Pagka ho talagang tinuos, bayad na kayo. Kasi 50% na kagad yung siningil sa inyo eh. 15% lamang po. 1.5 ang kabuuan sa isang buwan ha. Yung 7 days na kalimitan. Di po ba? Napakarami ho ang lumalabag. Tapos hindi lang ho yun, no? Hindi lang ho yung naka-record nga dun sa online lending platform. Tawag dito, may lisensya nga sa SEC, no, as financing and lending. Unfortunately, meron ding mga illegal na pumapasok pa. Diba? Marami na nga yung legal na hindi sumusunod, ito pa pinapasukan pa ng illegal. That's the bitter truth. And marami ho ang parokyano. Yun ho kasi masakit. Marami ho ang parokyano. Di po ba? Dadagdagan ko po yung sinabi ko kahapon kung ano yung mga dapat gawin. Kasi dapat isa pang gawin dyan, no, is isama sa curriculum, no, yung pagkakaroon ng knowledge financially. Kasi aminin na po natin, no, na we're not financially ready after we graduate o pagpasok natin sa totoong buhay. Pag sinabi ko totoong buhay, pag na tayo naghahanap buhay. Diba? Kalimitan nung pagkatapos graduate, ang alam lang nila, pinag-aaralan nila, i-apply sa kanilang trabaho. Which is, hindi naman talaga ganun na nangyayari. Diba? Kasi kalimitan po, no? Sasabihin ko na 100% talaga. Wala hong alam sa paghahawak ng pera. Tingnan nyo ho unang sahod, saan dadalhin? Gigimik. Doon sa mga, marami hong guilty dyan. Guilty ako dyan. Unang sahod ko, pinanggimik ko. Totoo po. Di ba? Kasi kung ikaw may alam ka financially, hindi mo gagawin yun. Di ba? So, syempre, pinanggimik mo, saan ka ngayon pupunta? Mangungutang ka ngayon kasi wala ka ng budget eh. One day millionaire eh. Kalimitan po sa atin. No, majority ng mga naghahanap buhay, one day millionaire po. Ako sa office lang po eh. Pagkasahod, ititreat ang sarili. Mag-fast food or di kaya wala naman nung problema dun eh. 'Di ba? As long as na-segregate mo na yung dapat or yung dapat mong tugunan. 'Di ba? Kasi ako sinusunod ko lagi yung yung 60-40. Okay, 60% gagastusin ko, yung 40 nasa yun. Nasa savings or nasa investment. Yun ho ako. Kaya na napakatagal na panahon bago ko natutunan yun. Hindi yun instant. Kasi wala naman nagturo sa akin nun eh. Nung ako po habang nag-aaral eh. Natutunan ko po yun dahil sa mga amo ko. Sa mga naging amo ko. No, na hindi ubus-ubus biyaya. Di po ba? So ngayon yun po yung nangyayari sa atin. Dapat talaga isama sa curriculum yan. Okay? Medyo lumayo tayo. Balikan natin yan. Okay. So kagaya ng sinabi ko kanina, yung pong mga malalaking isda, hindi po nahuhuli. Di po ba? Dapat yun, mapasama yun sa nahuhuli. May nahuhuli naman, no? Ilang beses na po, di ba, ng raid? Diba? Ang PAOK, ang SEC, NPC, PNP, NBI, tsaka sa tulong po ng DOJ. At ang pinakamalaking dyan, tumulong dyan, is sila Madam Kikay. Shout out po, Madam Kikay, no? Tsaka ito po, no, dadagdagan ko yan. Yes, tumutulong po sa atin, no, si Madam Kikay sa lalakad niya sa pagsasampa ng kaso sa kanila at saka yung pagpaparade sa kanila. Pero hindi ho yun dapat na sila lang eh. Dapat tayo ho sa yung sa sarili natin, nagfa-file din tayo o nagko-complain din tayo. Not only online. Dapat yan pinapile nyo rin talaga yan, personally. Yes, dito sa Metro Manila, madali yan kasi nandito sa Metro Manila yung mga sangay ng gobyerno no. Siguro ang dapat pagtuunan ng pansin ngayon ng gobyerno natin, lalo na ang PAOK at SEC, is magkaroon ng satellite sa ibang lugar kung saan magfa-file ng complaint tong mga to na hindi na po sila pupunta rito sa Metro Manila. Although may narinig po ako na sinasagot naman po ng PAOK yung mga magagastos. Kaya lang syempre, pa rin kumbaga, malaking abala kasi syempre naghahanap buhay sila eh. Di po ba?
Hindi lang ho kagaya nung nakatira dito sa Metro Manila na kaya siguro ng isang araw. Pag nasa probinsya, syempre, sabihin mo malayo, 'di ba? Mag-eroplano pa 'yan, 'di ba? So hindi ho isang araw lang, 2 araw, baka isang linggo abutin. So malaki ho yung mawawala sa kanila. Di po ba? Siguro yun lang ang maiano ko, sasuggest ko po, no? Na magkaroon ho ng pagkakataon yung taga-ibang lugar na makapag-complain din. Kasi nangyayari po, yung mga taga-ibang lugar, hindi ho nila ma-complain personally. Kaya ho yung bilang lang nung mga nagko-complain, ganun lang. I don't think na ganun lang karami yan eh. Mas marami pa ho yan. No? Baka nasa milyon na ho yan eh, hindi lang 100,000 eh. No, so para humapuksa yung mga yan, kumbaga para maging konkreto yung ebidensya para sa madiin yung mga bugo katabusadong online lending apps na yan, dapat talagang magkaroon ho ng centralized, no? Even sa ibang mga probinsya, no? Yung sa pagko-complain. Yun lamang po yung sa akin. Kasi andun ako, talagang marami talagang nahuli. May mga nakulong din eh. Kaya lang unfortunately nakakalabas eh. Di po ba? Kasi, syempre, may mga batas tayo na hindi natin talaga po pwedeng i-detain ng matagal. Lalo kung wala tayong isasampang kaso. Di po ba? So, yun lamang po siguro yung sa akin, no? Magkaroon ho ng pagkakataon yung mga taga-probinsya. Kasi, kagaya ho dun sa tanong, di ba? Mahuhuli pa ba yung mga yan? Yes, nahuhuli naman po eh. Yun po yung kasagutan, nahuhuli. But unfortunately, nakakalabas din. Diba? Ewan ko po kung ano na yung yung development dito po sa huling na raid, no? Kasi ang alam ko, nasampahan na ng kaso, pero hindi ko lang ho alam kung nakalabas na yung mga ahente, no? Kaya lang unfortunately kasi yung mga may-ari hindi po napapanagot eh. Kasi yun ang dapat na na mapanagot natin eh. Diba? Yung mga yung utak at yung nagpopondo o namumuhunan diyan. Kasi kung wala sila, well, definitely, walang maaabuso. Di po ba? Ito ho, uulitin ko. Nandyan po sa aking description box yung mga lehitimong lending, lehitimong financing at nasa recorded online lending platforms. Bago ho kayo manghiram, i-check nyo muna. Kung kayo manghihiram online sa mga bugo katabusadong online lending apps, i-check nyo ho muna doon sa recorded online lending platform kung sila po ay nandoon. Kung wala, huwag nyo hihiraman. Definitely yan, fly-by-night yan. Abusado yan. Scammer yan. Okay po? Tayo po gumawa sa sarili natin ng due diligence natin. Hindi po pwedeng iaasa natin sa ibang tao. Kailangan po alamin natin muna sa sarili natin, unang-una, kaya ba natin talaga magbayad ng utang? Okay, yung hiramin natin. Pangalawa, legitimate ba yung hiraman natin? Okay? At pangatlo, kailangan basahin ho natin lahat yung dapat natin basahin. Basahin natin yung mga reviews, mga comments, di ba? Pag nakita nyo na merong pang-aabuso doon, huwag nyo nang tuluyan kasi kayo din lang ho ang maapektuhan. Kasi hindi naman i-discuss sa inyo yung mga yan eh. Kasi pag diniscuss nila yan, wala hong mangungutang sa kanila. Tandaan nyo po yan. Kaya tayo ho, gagawa mismo sa sarili natin ng due diligence. Tandaan nyo po yan. Para ho, makaiwas tayo doon sa mga pang-aabuso po nila. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity to na imbitahan po sana kayo. Napakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.